Itong ablihan ng atong mga Bible, diya sa libro sa Colossians chapter 4, and then verse number 2. Colossians 4, verse 2. Sa lang ka verse, mga igsoon, ato ning pamalandungan, salamat, karong bulana, ang atong tema is together in prayer. Together in prayer. So ang atong matag mensahe, nagisgot gayud sa mga pag-ampo o mga pagpangamuyo, mga igsoon. Atong basahon, Colossians 4, verse number 2. Are you there? Amen. Atong basahog dungan, everybody read. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Salamat sa mensahe, sa verse nga gibasa na to. Mag-ampo ta, Lord. Dalaygon ka sa among tunga karong kabuntagon. Salamat, Lord, sa pribilehiyong imong tugot nga magkatapo kami diha sa pagsimba kanimo. Among gipangayo, Lord, ang pagpahiluna sa mga kasing-kasing, andama, Lord. O kung dunay mga babag, Lord, tungod sa mga sala, tungod sa mga dili maayong among nahimo, Lord, gikinahanglan namo ang pagpasaylo gayud sa among mga kalapasan. Limpyuhi kami, O Dios, pinagi sa imong hamiling dugo, o gimo aming takos sa imong tubangan, Lord, samtang kami magasimba kanimo. Dawata, Lord, ang among mga pagduol kanimo nining kabuntagon, himua ang mensahe karon mahimong panalangin sa matag usa. Maghatag gayud paglig-on ug pagdasig sa among espirituhanong pagkinabuhi. Salamat, Amahan, sa presensya gayud sa mga matag usa karon, labi na sa mga bisita karon kabuntagon, Lord, among giampo ikaw mag-abli sa matag kasing-kasing. Ihatag ka namo, Lord, ang pagsabot gayud sa imong pulong sa special nga pamaagi, Ginoo. Ang gahom sa balang espiritu, Amahan, mao gayud ang dominar, magkontrolar matag usa kanamo, bisan naman, Lord, kamita ko bisan ingon nga imong kubos nga alagad nga magadala sa imong pulong. Akong gitugyan ug gisalig kanimong tanan in Jesus name. Amen. Daghang salamat, mga igsoon, magalingkod ang tanan palihog. Murag gimingaw po kugwali. Oy, amen? Gimingaw kugwali. Kabalo mo kay igsoon, every day, 17 katambal akong gitake. 7 sa morning. 7 sa morning, 5 sa udto, 5 pod sa gabi. So naay mga tambal diha nga magduka ko, naay murakog malibat ba. Ako pa nanaw bito, murag ma-blurred, ana. Oh, inaapoy murag ang murag malipong. Oh. So, mao na nga usahay gingnan ako mga salamat sa mga preachers. Nalipay ko sa mga preachers nga in my absence makabarog gid sila. Amen. Bisag dili ko able nga makabarog na ay mga trusted men, mga igsoon nga mao gayud ang muhulip aron mapadayon gayud ang panimbahon, mga kaigsunan. Amen. Og nining kabuntagon ang atong mensahe is about together in prayer. Together in prayer. So hulman kini siya, mga kaigsunan, usanay tibok bulan ni siya atong i-touch kining pag-ampo kay nasayod ta, mga kaigsunan, nga importante kayong pag-ampo. Amen. Kung imo tan-awon, the first 3 words maong text nga gibasa is the word continue in prayer. It means never give up praying. Amen. Don't stop praying. Gihagit ta sa balang kasulatan, si Apostol Paul, iyatang giauhag nga di gid pwedeng hunungan. Amen? Usa sa mga butang sa atong Kristohanong kinabuhi, dili gid ta mohunong sa pagampo. Kay nasayod ta ang nindot gyud ang Kristohanon nga mainampuon baya. Amen? Ang usa ka Kristohanon nga mainampuon, mas lig-on siya sang sa moampo oras panahon sa panginahanglan. So si Paul, nag-ingon siya, continue in prayer. O diri nga bahay ko, tagaan ito, importansya, mga kaigsunan, he encouraged us to keep on praying. Whatever you do, don't stop praying. Ay, di kita mahunong kay ang pag-ampo, kinabuhi sa tong kalag. Para nga makapadayon, amen? Para nga makalahutay tayo sa papangalagad sa Ginoo katiman. Mga kaigsunan, ha? Ang pagpangalagad, kinahanglag lahutay. Amen? Ang kaluwasan, libre, amen? Libre ang kaluwasan di ni Kristo Jesus, pero ang pagpangalagad, mga kaigsoon, kinahanglan ni lahutay. Oy. Kaya wa man tag ingnan sa kita, luwason ta kahon yung mga lagad ka 5 years lang, after 5 years you are free. Wala mga kaigsunan. Ingon si Paul, I have fought the good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. Nakig-away sa maayong panag-away, kaya nga naman, godly ang iyang pagkinabuhi, mga kaigsunan, hangtod siya ang kamatayon. Nagpadayon siya nga nagpabilin diha sa Dios, mga igsoon.
The Christian prayer is an important duty of the Christians to God. Usa na kay importanteng duty na to matag-usa kining Christian prayer. Amen? Ngadto sa Ginoo nga kinahanglan gyud mangin consistent ta. Kaya nga naman ang prayer, we need to realize mga kaibigan, first of all, prayer is communications. Lisod kayong walay communications. Kanay bitang mag-uyabay o nya long distance relationship. Unya kung di lang maka-communicate, naada yung musuon sa hunahuna nga, nganong wa naman na siya na ako magtawag? Nganong wa naman na siya na ako mag-text? Nga sa una, everyday, mutawag, mangyud. Mauna na yung mga struggle sa mga lagyo ang ilang mga minal sa kinabuhi, mga kaigsunan. Makauna kang negative. Basig na anak ito lahi nga gikuan po. Di ba? So diya sa Ginoo mga kaigsunan, unsa nga mga hinungdan nga ang Kristohanon magluya pod sa pag-communicate sa Ginoo. Do you know the reason? Walain sala, amen. Kaya kung ang usa ka Kristohanon makasala, di gyud na makaresulta og pagkamalipayon sa iyang kinabuhi. It will make us miserable, mga kaigsunan. Sa ingon ni Paul, continue in prayer. Why? Because there is blessing in being consistent in our prayer. Amen? Naay panalangin diha, mahimo kang ligon, di ka madalas temptations, makabarug ka, bisag daghang problema, magkapabilin ka sa Ginoo. Amen? Bisag daghang mga pagsuway sa kinabuhi, di ka mamuhi sa Ginoo. Magapadayon ka nga mga independent sa Ginoo, mga kaigsunan. Dili ka mag-doubt sa Ginoo, dili ka mag-blame sa Ginoo. You know why? Nga naman, insakto ang imuhang kinabuhi nga nanging mainampuon ka. Daghan kaayong mga areas sa kinabuhi nga dapat ang mainampuon. First of all, your family. Wa ba nangin ang nag-prayer imong pamilya? Kinsa man ang naa sa pamilya? Papa. Amen? Are you listening? Amen? Mama. Anak. Tanang membro nga nasa sulod sa panimalay, kinahanglan ng mga pag-ampo. Even ikaw mismo, amen? Sa pamilya na to, unsa may atong yang i-pray, pastor, magligon. Mangin maligon, mag-faithful, amen? Kumusta man ka sa imong pamilya? Amen? Hello? Kumusta man ka sulod sa imong panimalay? Not only family, kakinahanglan prayers, unsa ba gyud? Church. Ang imong church, kaya may uban diri nga worshiper lang diri, naamoy local church. Tungod kay diri mo nag-work, naamoy local church. Kumusta man ka sa church? Amen? Kumusta man? Unsa man imong gibuhat sa church? Unsa man pud nang gibuhat sa church alang kanimo? Doon na ba tayo commitment sa Dios? Doon na ba tayo gibugaton sa ministry? Doon na ba tayo kahangawa sa ministry? Amen? Kaya dili pwede nga gasimba ka nga di ka makigbahin sa ministry. You need to get involved, mga kaigsoon. Kung gusto ka nga maging malipayon ka sa imuhang Kristohanong kinabuhi, nga walay guiltiness ba? Malipayon ka, get involved. Get involved, mga igsoon. Importante ka ina. Unsa pa gyud? Di lang pamilya kakinahanglan pag-ampo, dili kay lang ang church kakinahanglan pag-ampo. How about ang imong mga unsaved loved ones? Sa pagkadaghan ra ba natong unsaved loved ones kanang atong mga igagaw, uyuan, lolo, lola, mga kaparentihan, ay kung igna puro na Kristohanon. Amen. Ay kung igna nga sila puro na Kristohanon, puro gid say pastor ang akong mga parente, pagkanindot gud. Murag lahi isad kada, murag nindot tada nga balita nga ang tibuok nimo nga mga kaparentihan, mga kadugo, Kristohano na. Di na mahitabo mga igsoon. That's why we need to keep on praying for our unsaved loved ones. Natin mga unsaved loved ones, they need to be saved. Kinsa may musulti nila, usa kang instrumentong gamiton sa Dios. Amen. Usa kang nga galamiton sa Dios kung magpagamit. Kung willing ka nga magpagamit. That's why dili na to i-take for granted ang pagpanghatag og gospel tracts.
Dili na to i-neglect na importante na basic kung wala man nimo na soul winning, at least tatagaan nimo gospel tracts. Amen. Wa na kay tulubago na nila mga kaigsunan. Kaya nga naman, naanay gitawag nga pagpahimangno ngadto kanila. Kaya kanang gospel tracts pagpahimangno ra man gina. So ayaw i-underestimate na kay importante na kay daghang mga Kristohano, daghang nahimong Kristohano because of the gospel tracts. Amen. Pagbasa nila unya naapoy Kristohanon pod nga na-follow up sila. Naay Kristohanon pod nga na-invite sila sa church. And then they grow. Nahimo silang members sa maong local church, mga kaigsunan. Nangalagad sila sa Dios. What a blessing. Yan naman, nagsugod na sa gitawag prayer. Di ba? Pag atong i-appeal sa mga pag-ampo, mga kaigsunan, ng atong mga unsaved loved ones. Sinumduman na to, Christian. If you are a Christian today, you need to realize that prayer is essential sa imong kinabuhi. Importante yun. Kinahanglanon jud. Di ba? Di ba ang mga butang nga importante, ang mga butang nga kinahanglanon, i-treasure gina nimo? Sa atong kalag mga kaigsunan, sa atong espirituhan nga kinabuhi, usa sa pinakamahinungdanong butang nga dapat nato i-exercise is our prayer life. Ang atong pagkamainampuon, ang atong pagkamakugihon diha sa pag-communicate sa Ginoo mga kaigsunan. Pakigsulti diha sa Dios. Prayer gives us the opportunity to express our feelings to God. Usa ka dakong oportunidad kanato nga ma-express nato sa Ginoo ba? Nakigsulti ko kasamahan. Amen. Di ba? Nakigsulti kaniya, ingon nga siya gitawag nga Heavenly Father nato. Kita ang iyang mga anak na atay katungod mga higala sa pagtawag o sa pagsampit sa atong Dios. Nga naman, we are God's people. We are His children. Amen? We belong to His family. Doon na tayo katungod nga musampit sa Dios, mupadayag ngadto sa Dios, ang pagduol sa Ginoo usa ka oportunidad. Hinumduman na ito mga higala nga dili baya tanang Kristohanon nga gihimo nilang opportunity ang prayer. Amen? Diba? Dili ang tanan, oy. When was the last time na nag-pray ka? Maybe this morning. Or maybe before ka nag-ari diri, nag-pray ka for guidance. Nag-pray ka for protection. Essential na siya mga igsoon. Ang makahimuan na mga igsoon, katong mga lig-on nga mga Kristohanon. That's why God wants us to grow. Dili gusto ang Dios mga kaigsunon magpabilintang babes in Christ. He wants us to grow. Amen? Ang usa ka malig-on o nagtubo nga Kristohanon, dili siya daling ma-discourage. Dili siya daling ma-discourage sa mga problems. Amen? Dili siya daling ma-discourage or ma-stumble or mo-give up sa papangalagad sa Dios. Why? Because He is strong enough. Naa siya'y nindot o insakto nga pundasyon, mga kaigsunan, ngadto sa Dios. Don't be discouraged. Opportunity ang pagduol sa Ginoo. Psalms 62 verse 8, what was the Bible says in Psalms chapter 62 verse 8? The Bible says, trust in Him at all times. Not sometimes, but all times. Amen? Are you listening? Ye people, what's next? Pour out your hearts before Him. Amen. When we come to the Lord, we need to get right with the Lord. Mauman ng content sa prayer na to. Amen. Do you know the meaning of the acts of prayer? Katong the acts of prayer ba? A, C, T, then S. Letter A stands for adoration. Amen. So we need to adore God. We need to worship Him. We need to honor Him. I-adore na imong Ginoo ba? Daiko na imong Ginoo. Mo ning insakto nga prayer, di kay pagsugod pa lang sa imong prayer, nangayo na ka sa Ginoo sa imong gusto. No. Amen. First, imong i-acknowledge that who God is sa imong kinabuhi. Atong i-recognize kung unsa ang Dios. He is the creator of the universe. He is the sustainer of life. Dako kay sagbahin sa imong kinabuhi igsuon. We need to recognize kung unsa ang Dios. Okay?
Letter C. Ang sa sunod that one? C. Confess. Confession. Diya na ta mo gitry sa Ginoo, okay? Bisan pag tingali imong gihuna-huna ba, wa magikan nagkakumit og sala kanong adlaw. Basig wa lang kakabantay, amen. Kay makasala ba yagid ta, masipyat ba yagid ta, amen. Kung wa ta nakasala sa pulong, basig sa una-una nakasala ka. Amen. Ha? Kung wa ka masipyat sa imong pulong sa basi kung sa imong una-una didto ka nasipyat. Amen. Pastor, wag ko masipyat sa kong baba. Pastor, wag ko masipyat sa una-una. Base sa imong mga linihukan. Nga naman, di man ta perfect higala. We are all sinners. Saved by grace. Amen? Nabisan Kristohano na ta, yes, secured ng atong kalag because one day, gidawat ato si Jesus Christ katong maluluwas. Amen? Maunang blessing. But sa atong daily lives, mga kaigsoon, dili ta perfect. You know why? Because naapatay gitawag ng old and sinful nature. Naapanang daan nga pagkatao. Amen? Amen? Mobito na nga musimba ta para malig-on ta sa atong spiritual life. Nan, kung di ka musimba, paano na may mong ligon imong spiritual life? Mas ligon tingaling imong unod. Naman yung mga desires sila, mga kaigsoon. Naiunod doon nga mga desires, na-espirituhanong desires. Oh. Nan kung asa ang imong gipatambok diha, mao nay powerful. Oh, di ba? So kinahanglan kita ang Kristohano mo, simba gid siya, mag-pray gid siya, muday gid siya sa Ginoo. Kay diya ta kung sa cellphone pa, diya ta ma-charge bitaw. Oh, di ba? Ma-refresh gikan sa pulong sa Ginoo. So say challenge ingon sa Bible. In Psalms 62 verse 8, the Bible says, trust in Him at all times, ye people, pour out your hearts before Him. God is a refuge for us. Siya lang yun ang atong dalangpanan. Wa na ilain. Siya lang yun ang atong kasandigan sa tanan. Ang Dios, kaya nga naman gamhanan siya mga kaigsunan. Una, sa atong kinabuhi, tagaan ito kigayon ng Dios, diha sa mga pag-ampo. Ayaw himua nga, muampo lang ka kay wa na kay mahimo. Ingon ni Paul, pray without ceasing. Makanunayong pag-ampo. Magmakanunayon di sa mga pag-ampo, mga kaigsunan. We need to be consistent sa atong gitawag nga prayer life. Okay? Spend time. We need to spend more time, mga kaigsunan, di sa mga pag-ampo. Pila ka minuto ka mag-ampo sa Ginoo. Together in prayer bitaw ni. So puro gini-prayer atong isigutan karon, amen. Palig-on man sa atong kalag, amen. Puro mo lagi kutasan ako. Recovery para ba ko pray lang ko ninyo magahuman ko sa mensahe mag-igsoon. Actually, gingnan na kani ready na ni Brad kung gino ko magkaya, Brad. Straight ang duha ka service. Pero gingnan ako siya nga Brad, basig magkaya no ko sikan service. Pero gikutasan ako. Why we need to spend more time in prayer? Munang pangutana. Mo spend time mga dito sa kaon, amen? Para pagbalig-on. Anyway, grabe kadaghang bawal na song gikaon karon. Usab na gyud ang lifestyle nako ani. Nahimo na kong followers karon ni Brother Boy. Ang among pagkaon tinula na lang gyud nga isda or isda nga sinugba. So kanang mga litson, pwede naman na kung inviteon ko ninyo niya na litson, di ko mukha og litson, pwede na puston. Brother Bernabe nagsugod ni dito sa balay ni Brother Bernabe, di ko kalimot mga igsoon. During sa ato ang prayer force, nag-anda man siya litson dito, mga saang, niya ginipong ulit kaita. Kaon jud. Pag humagkaon, sakit ang tiyan. Diretso sa hospital. Pero karon kuha na gyud ko. Likay na gyud mga igisunan. Maglikay na lang gyud. Sumunda nga medyo ni hugo gyud ko gamay. Pero sagdi lang, pray lang ninyo nga mabuhi lang tagi hapon. Amen? Para magkauban gyapon sa church. Amen? I'm so blessed and I'm so glad to the Lord because He gigamit ko niya diri for pila na katubig? 23 years.
by the grace of God. Kung i-extend pa si Ginoo akong kinabuhi, tagaan pa tayo niya another 23 years. Di man tagabalibad na. Amen? Amen? Salamat sa Diyos, mga igsoon. So, why we need to spend more time in prayer? Salamat, anyway, salamat sa inyong prayer. I know, nag-pray gid muna ako. Amen? Sa atuang prayer corner group chat, grabing mga kuwan dito eh. Mga reaction sa prayer, nalipay, makapadasig ba na? Amen? Makapadasig na oy. Oo. Kung naay tao nga nag-pray para nimo, madasig ka. Di ba? So nganong mo spend matag time sa Ginoo sa prayer? Tulo ka butang. Because prayer is a sin killer. Usa sa problema magon natong Kristohanon nga pinaka worst nga muguba sa tong Kristohanon kinabuhi abi ni unsa? Sala manggod. Sa sinugdan, sala ang nakaputol sa relasyon sa Ginoo. Amen? Sala. Tungkol sa sala, mga kaigsunan, kalisdanan ang mipuli. Di mo na katong bitin, naman ito tiil sa unang panahon, ito makalakaw itong tiil, pero nagkamang ang bitin. Tungkol sa curse sa Ginoo. Di ba? Ang lalaki, di makakaon kung di magpasingot. Trabaho yun. Ang babae, maglisod kung mag-labor siya kung manganak siya. Kana na panunod man na. Tungod na sa curse sa Ginoo, suma nabay nag-labor nga nag-smile. Wa ko kitag babae nga mga nakay ga-smile, gapakyut. Wa mga kaigsunan. Galisod jud. Kay di ilalim. Mga igsoon. Mao na sa tuwang status sa tubangan sa Ginoo. Naputol na tungod sa sala. So sa gihimo nila ni Adan ug ni Eva, pagkahibalo nilang hubo sila tungod sa ilahang disobedience sa Ginoo, naghimo sila ilahang sapot. Remember, amen? Katong mga dahon sa kahoy, mga kaigsoon, abi nila, enough na to nga makoveran nilang ilang lawas. Imagine na lang, kada adlaw kang himo, kay malahos man to. Malahos to, abi nila, makuan sila, di sila maulaw sa Ginoo. Pero dili enough ang ilang gihimo para nga makoveran sila. Dili igo ang ilang gibuhat. Unsa gihimo sa Ginoo? Ang Ginoo mismo naghatag og sapot para nila. So hinumduman nato magkaigsuran sa atubangan sa Dios, usa gyud nga makadala sa tao sa impierno, sala. Kung di siya modawat sa Ginoo, impierno gyud. Sa Kristohanon kinabuhi, luwas na siya, anak na sa Ginoo, usa nga makaguba gyud sa iyang Kristohanon kinabuhi, sala. Sala. Ang sala mugubag pamilya, ang sala mugubag relasyon, ang sala muguba og integridad mga kaigsunan. Grabe ka powerful ang sala mga kaigsunan. Pero ang prayer ngadto sa mga Kristohanon, gitawag ni siya og sin killer. Nga naman, bantay man ka. Kristohanon gud ka, ang mainampuon nga tao maka-recognize o kung sala ba ni o dili. Amen? Na kay wisdom mga higala nga ma-acknowledge nimo nga kining butanga di ni maayo alang sa Kristohanon. Unsa may gingon ni Paul, abstain from all the appearance of evil. Ma-acknowledge man nimo nga mga evil things. And because of that mga kaigsoon, naa kay igong kapasidad kay ngano mainampuon man ka nga makalikay dihang dapita. Prayer is a sin killer. Di makabuntog na to, amen? Maka-escape ka, gikan sa mga temptations. Nga naman, naakay gitawag guidance sa Diyos. Sa may purpose sa itong prayer? Usa sa naa sa content sa itong prayer is we ask God's guidance, right? Amen? Hello, amen? Nangayo ta sa Ginoo giya nga siya gayud ang muhatag niya ato guidance sa itong mga lakaw, mga igsoon, sa itong mga desisyon. Once kang Diyos mo giya, di man kagiyahan sa Ginoo nga maadto sa distraction. Amen. Ang guidance sa Ginoo sa imo kinabuhi, blessing na. Unsa may giingon sa Biblia dito kay Moses, when you obey, you will be blessed. But the moment you will disobey, you will be cursed.
Simple ra kaayo ang kondisyon sa Ginoo. Kung naatay obedient heart, musang ko nag-blessing. Pero kung natay rebellious hearts, ay pag-expect na blessing ang unahan, anak. Amen? Prayer is a sin killer. Number 2, prayer is a door opener. Door opener. Na ay mga opportunity. Sa diyang ikaw mainampuon ka, na ay musod nga mga oportunidad. Amen? Oportunidad nga maayo mga kaigsunan. Kaya nag-pray man ka, Lord, tabangay ko, wa pagyud ko'y trabaho ron, tagay ko mga oportunidad, nga unta na mga open doors nga pwede na kong ma-applyan. Tungod kay nangayo ka guidance sa Ginoo, di magi ka pakyason sa Ginoo. Nag-pray ka, unsa may principle sa Ginoo? Di lang pwede nga mag-pray ka. You need to seek, amen? Amen? Unsa man ang gisulti sa Biblia, Matthew 7:7, ask and it shall be given unto you. Dili pwede nga nag-ask ka, sige lagagtulog. Amen? Dili pwede nga, Lord, tagay kong trabaho. Lord, pero sige lagagtulog, wa ka nang apply. Uy, naunsa ka? Lord, wala agi ko'y bugas, Lord. Wala na may panlutuon para panihapon, pero sige lagagtulog. Sige lagaglingkod. Wa agi ka mo gawas sa imo balay. Bisita ka sa mga igsoon sa pagtuo. Amen? Bisitahin sa Bernabe, kaya di lang bugas ang naani mo. Apila na rin niya isda. Ask and it shall be given. That's God's principle, mga kaigsunan, sa prayer. Kung sa sunod, seek and ye shall find. O, tanawa ra. Pangita, aron ikaw magkakita. Oh. Kaya kita naamagitay mga panginahanglan. Kinsa may way panginahanglan, bitasang kamot. Kaya ato ng huwaman. Tanan ta mga higalan ay mga panginahanglan. Tingali, wala kay panginahanglan, material, pero basig sa spiritual na kay mga kakulangan. Amen? Oh. Seek and you shall find. Kung sisunod, knock and it shall be open unto you. Unsa man ang open unto you? Ha? Muna sa gitawag, opportunity. Prayer is not only a sin killer, but also is a door opener. A door of blessings. Door of God's preservation. Nag-preserve ka sa Ginoo. Ikaw, imo pamilya, imo work, gi-preserve sa Ginoo. Imo banang ato sa layong dapit, gi-preserve sa Ginoo because you keep on praying for Him. Don't stop praying. That's why ingon ni Paul sa atong text, Colossians 4:2, ingon sa Biblia, continue in what? Continue in prayer. Continue in prayer. Kung gitubag man sa Ginoo imong mga giampo, padayon sa pagpray. Amen? Padayon, ayaw hunong mga kaigsunan. Why we need to spend more time in prayer? Number 3, prayer is a power bringer. Diha nimo makuha ang gahom gikan sa Dios when you pray. Power bringer. There is power in prayer. Amen? Do you believe that? Amen? Ha? Kanang atong ginapray sa Ginoo nga, wa pa tubaga, ayaw gi-complain sa Ginoo nga, Lord, dugay na yung panahon, Lord, nga nagpray ko, wa pa man gihapon ni tubaga, Lord, wa pa man, gitubag na lang nimo ang prayer request sa akong kauban, gitubag nimo ang prayer request ni Brad, ni Sis, ako, Lord, wa pa man gyud. Ayaw gyud, og i-blame ang Ginoo dihan dapita. Because I believe God will answer our prayers, dili sa atong kagustuhan, but in His time. Remember that, mga igsoon. Lord, nag-faithful man ko sa church, Lord, nang-apply ko, Lord, wa pa man gyud ko dawata, Lord, pasig dili na para nimo nga work. Basi kung ihatag na sa Ginoo kana nga work, basi mao na hinungdan nga malayo ka sa Ginoo. Basi mao na nga work, kana nga work kay imong desire, basi mao na hinungdan magubay mo pamilya. Di na ito masabtan diha dayon mga kaigsunan. Nganong naay mga prayer request na ito gipangayo sa Ginoo. Hangtod karon wala pa. Amen? Jesus teaches that prayer is powerful. When we pray, God works. Mao nang gingon sa Biblia sa Matthew 7:7. Ato ginang i-claim ka nga verse. Maybe some of us nakamemorize na nga verse. Amen? Importante kayo na mga kaigsunan. Doon ay mga great man sa Bible. Nga grabe sila ka mainampuon. And one of them,
is Daniel. Daniel. If you look at your Bible to Daniel chapter 6 verse 10, we realize, mga igsoon, sa book of Daniel, nga ang habit ni Daniel was to pray 3 times a day. Gihabit na niya. He prayed 3 times a day. Kneeling down by a window, sa privacy dito nga room, mga igsoon, pray siya. Tanawa, itong basahon. Daniel chapter 6 verse 10, the Bible says, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber towards Jerusalem, he knelt upon his knees 3 times a day. Pila ka kay gayon nagpray? Ikaw? Kapila ka gayon kagapray? Maybe labaw pa sa tulo. Amen? Kay kung tulo pa lang nga di ganaan, ang kanalang kaon, ang kuno na sa nagkaon ka. Kapila man ka mukaon. So minimum of 3. So di magit pwedeng mo lamoy lang adretso kay tinuod nga Kristo, magpasalamat man gyud, amen. Magpray man gyud. So diya pa lang nga tulo na. Oh, tanawa. He knelt down upon his knees 3 times a day and prayed and give thanks before his God as he did oftentimes. So iyan ning gihabit, gimakanunayon yan yung gibuhat, mga kaigsoon niya. Nakitaan ni sa mga tao. Nakitaan ni sa mga tao, nahimo ni siyang dako nga issue, mga kaigsoon. Kaya di man sila kakitag sala ni Daniel. Because Daniel was a man of God. Amen? He has faith in the Lord, mga kaigsunan. Oh, mainampuon siya. He was a man of prayer. Wa man gyud kakita ag tao, pwedeng i-accuse niya. So dili sila ma-accuse. Nga si Daniel, unsa ba na siya diha? Namakak ba na siya diha? Nanugal ba na siya diha? Ano ba? Wala. Naba siya gipatay. Why bakitan ang mga tao against niya? Dito lang, kay mo tanaw ng Biblia, mga kaigsunan, gi-accuse nila si Daniel tungod kay nagampo sa dili sama nila nga Dios sama dito sa time ni King Darius, mga kaigsunan. Lahi ang ilang i-worship, dili Diyos ni Daniel. Oh. And to make the long story short, mga kaigsunan, gi-persecute si Daniel. But Daniel, he never give up praying to the Lord. Bisan naman siya, tungod sa paglutos nga iyang naagian, mga kaigsunan, gihagbong pagi siya dito sa langob sa mga layon. Right? Amen? Storya, bilis mga bata, kung ginawa ka kahibaw. Amen? Gihagbong siya dito sa layon. Believing, unta, once nga ihagbong siya dito si Daniel, i-konsumo dito sa mga layon. Di yun ka pa sa iluon sa layon, oy. Kanang sa YouTube diyan na mga sana kanang story bitaw sa mga animals tanan, sana pa. Sana siya nga kwan? National Geographic. Ya mo attack ang layon, di ka kay kiyas, oy. Pitiging isuga, mga kaigsunan. Kanya ihagbong ka dito sa langob. Try to imagine sa part ni Daniel. Di basta-basta, oy. Pero say milagro na itabo. Wa gyud hilabti sa mga leon si Daniel. Nga naman, na ang protection sa Ginoo. He was protected by the Lord. He was a man of faith because he was a man of prayer. Gi-preserve sa Ginoo. Abi nimo ang taong mainampuon, dako kay nagpabor sa Ginoo. Mao na gi-challenge kita sa Biblia nga magmainampuon ta. Kay nganuman diha gid ka paboran sa Ginoo. Unya, pastor, sige mo kong ampo, unyan, abtan mo ko anong problema halagi. Ayog, basula ang Ginoo, kaya naiplano ang Diyos diha. Ako nagreklamo sa Ginoo nga na yung mga bato sa kong kidney, mga igsoon. I never complained to the Lord. Di ba? Na ako'y gallstone, pero di pa, wa pa nag-react. Akong 2 ka kidney, doon ay mga bato. Mao tong painom kong mga tambal para matunaw itong mga bato. Di lang kay bato, mga bato. So, ubuti pa sa ubay-ubay. Mga igsoon. Pero bisag bingana akong situation, wa ko dito sa higda ra magiging sa ospital, wa mo sa akong nahulang nga Lord nganong nanginari man ko Lord, pastor ko Lord. Nangalagad ko nimo.
katunga sa kong kinabuhi na sa imuhang sa papangalagdan, Lord, wa ko musultian na si Ginoo. Nga naman, wa ko'y katungod nga musultian na. Di ba? Akong gipray sa Ginoo, akong gipray lagi sa Ginoo, Lord, liguna in taon ko, Lord. Kung imo po kong gamiton, Lord, i-extend pa akong kinabuhi, Lord. Wala akong prayer. Kung imo pong gamiton, Lord, lagi kay mga pamaagi, dili akong pamaagi, kung dili imong mga pamaagi. Wa tay rason mo reklamo, mga kaigsunan. Di ka mo kaingon nga nag-faithful ko sa church, gasimba man ko, ga-appeal man ko sa Bible study, ga-paghatag o gospel tracts, ga-soul winning man ko, pero manong inanay ako kinabuhi, mga igsuon. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God. To them that love God. Kung nahigugma ka sa Dios, mga kaigsunan, mangibabaw ka imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Despite of your circumstances, ingong ika sa Ginoo nga, Lord, ikaw na bahala na ako. Amen? Mas importante mga kaigsunan. Okay? So makita na to diri nga si Daniel giproteksyonan sa Ginoo because he keep on praying to the Lord. Nang independent sa Ginoo. Unsang milagro diha? Wala layhi ang leon nga mo kit-kit ni Daniel. Tingali gipangluasan tingali itong leon. Walay appetite ang lion nga mukaon ni Daniel. Tiyaw na ha. Abi ni Darius ug katong mga naghagbong, wa na bukog na lang to si Daniel, pero wala oy pagtawag Daniel. Mitubag man. Ga-expect tong hari ug ang mga tao magigsunan nga ang mutubag lion, busog na mi. Busog na mi. Wala. Tubag si Daniel, di ana ko. So say blessing diha, ang katong hari nagtuo sa Dios ni Daniel. Nga lahi ang Dios nga gialagaran ni Daniel. Grabe nga pag-testify, uy. Muna di gyud ta maulaw nga Kristohanon ka mga kaigsunan. Ayaw ikauaw sa imong mga barkada, sa imong mga higala nga Kristohanon ka. Amen. Suga ka, asin ka para nila mga kaigsunan. Testify Jesus. Lahi ang kinabuhing Kristohanon mga igsuon. Usa pa gyud katawo nga gitawag siya nangin mainampuon siya, di lang si Daniel, gitawag siya the great man of prayer in the Bible. One of them is Daniel, second is Nehemiah. Si Nehemiah mga kaigsunan, gitawag siya a man of prayer and action. Dili lang ang iyang prayer, kutob lang sa prayer, kundi he put it into action. Nag-iyahaging gibuhat. If you look at Nehemiah chapter 1 verse 4, what was the Bible says? And it came to pass when I heard these words, unsa may nadunggan ni Nehemiah nga mga pulong, tungod kay ang iyang yutang na tawhan, ang Jerusalem, ang wall sa Jerusalem, nabungkag, na-collapse. Nya nakahibalo man si Nehemiah nga ang wall dito sa Jerusalem usana sa pinaka-importante nila. Ngangin protected sila, secured sila, dili sila daling masud sa kaaway. Nagguol si Nehemiah mga kaig sa pagkadungog niya ana. Kay si Nehemiah ga-work siya sa lahi nga dapit sa usa ka king dito as a cupbearer mga kaigsunan. So, to make the long story short mga kaigsunan, tiwason lang nato sa pagbasa ang verse 4 ingon sa Biblia. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days. Ano sa gibuhat niya? Nag-struggle siya? Nag-panic siya? No. Ano sa gibuhat niya mga kaigsunan? He sat down. Kay lahi ra magining maglingkod ka, makauna-una ang magkagtarong. Di ba? So muna yung gibuhat niya mga kaigsunan, he sat down and wept. Hilak siya. Kaya nga naman, ang iyang mga kadugo, ang iyang mga kababayan, delikado. And mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. Insakto nga desisyon. Amen? Tay, dito na sa taas, tay. Tay, para pang bata dito sa taas. Sige, tay. Salamat, tay. He prayed to the Lord. Nga naman nakahibalo siya nga di siya pasagdan sa Ginoo. Nakahibalo si Nehemiah makaigsunan nga siya tao sa Dios. He was a man of prayer and action. And unsay nahitabo makaigsunan? Gigayran si Nehemiah sa Ginoo unsay mga buhaton. In chapter 4 in the book of Nehemiah, tanaw ang Bible sa Nehemiah chapter 4. You look at Nehemiah.
Nehemiah chapter 4. Verse number 4, brother. Verse 4. Nehemiah chapter 4, verse 4. Muning nahitabo. Mibiya si Nehemiah dito sa iyang gitrabahuan. Miadto sa Jerusalem. Unya, mihimog lakang unsa ang iyang buhaton. Gitapok ang mga katawhan sa Dios sa Jerusalem, mga kaigsunan. And then, gipangayo niya ang ilahang gitawag togetherness. Mabitan na itong tema karon, together in prayer. Amen. Last month, together in the family. Di ba? This month is together in prayer. So sa gihimo, tanawa, chapter 4, verse number 4. Ano sa gihimo ni Nehemiah? Prayer. When you have problems, pray. Amen? When you have trials in life, pray. Amen? Nayo usa ka estudyante sa Bible School, mga kaigsunan, nangayo siyang tambag. Nangayo siyang tambag. Unsay buhaton ako para makalahutay ko nga makahuman ko sa Bible School. Tulo ra gyud ang itambag sa gatambag niya. Number 1, pray. Number 2, pray. Number 3, pray. Puro prayer. Na naman, naigaw mapag-ampo. Tanawa, ingon sa Biblia, mga kaigsunan sa verse number 4, Hear, O our God. Unsa man na? Prayer. Pasto, daghan kay kog burdens, daghan kay kog problema, ayog dagan dayon sa Bombay, dala sa Ginoo sa pag-ampo. Amen? Isugid sa Ginoo kay natay katungod mga kaigsunan. Hear, O our God, for we are despised, and turn the reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity. So, dira, struggle sila, pero una nga move ng ilang gibuhat, prayer. Asking God for guidance. Amen? Nang ilang una-una, mangin mausa lang, fix ang ilang una-una. Sundo nila si Nehemiah, mga kaigsunan. And then verse 6, the Bible says, So built we the wall. Pero tibining dakuan trabaho una. Tibuok wall good sa Jerusalem. Dako kayo na nga trabaho. Di basta-basta nga trabaho. Sa ingon si Biblia, sa verse number 6, built we the wall, and the wall was joined together. Tiya mo na ha. So kung wala sila panaghiusa, di ini basta-basta oy. Dili ni daling sumpay nila ang wall, mga kaigsunan. And all the wall was joined together unto the half thereof for the people. Mao ni ang blessing, mao ni sikreto. For the people, for the people had a mind to what? Work. They have a mind to work. So naa sila togetherness. Trabaho tang tanan. Way magbagulbol, way magreklamo, trabaho tang tanan. Makainom-nom ko sa probinsya sa una ba, kanang uso maginang aswat-aswat og balay. Aswato ng bahay ba, kay ibalin sa pikas. Bayanihan, nakasuway mi ana. Balhinon. Nga maglata daig munggos, Brother Eugene. Kusgan kayong munggos, ay. Mabalhin ba yun? Pero nagiuban nga instead mutabang para mahimunggaan, nagpabugat kay wa man mo pasan. Kakupot-kupot raman na kawayan ba? Kakupot-kupot raman. Mga maro ba? Moingon-ingon pa nga, partibugata. Pero ang kamas, gaigo na ginagana, partibugata. Pagusok niya. Tiyaw na mga kaigsunan. So why togetherness diyang dapita? Dakog mahimo, labi na sa bulaton sa Ginoo kung doon ay mga panaghiusa. Another challenge para na ito, church. Kapadulong na punta sa tuwang ika-18th year anniversary. So sa may gusto ninyo? Same as usual? Dito tagihapon? Or sa gym tanga perting inita? Diba? Murag labas pa kaayo. Sige, pikyog tanaw sa itong video, Sis Monik. Sige, kog tanaw. Perting yung labas sa akong muna pa. Fresh pa yun kaayo. Dito, dako gasto, mo gasto yun ta, pero hiluna yun ang buluhaton. Amen?
Sang sa magdaginuta, unya, sige tag pamaypay, sige tag panarapo, sige tag pamadlong, kay nga itong mga bata, dagandagan tungkol sa kainit, mga kaigsunan. Igabot sa tingwali, 1/4 ra si mensahe, ni-absorb na to. Ito naman, naminaw ka at the same time, kapaminaw ka sa panahon. Sa atong kahimtang, tungod gamay, atong meeting place, the right place sa atong mga anniversaries, mga events, mga kaigsunan, dito gid sa convention yun. Amen? So, balik ta dito? Oh, ano ha? Sugod karon magampo na ta. October naman to. June, July, August, September, October. 5 months. 5 months. Ha? Kung dunay pa naghiusa, ang bugat mahimong sayon. Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. There is blessing in unity, mga kaigsunan. So, sinihimaya, after 150 days, ang tibuok wall sa Jerusalem na connect, na human nila. 150 days. Tiya mo na. Grabe, oy. Na naman, doon ay gitawag nga panaghiusa. So, dakog mahimo ning panaghiusa sa pag-ampo, mga kaigsunan. Kanang pag-ampo nga gitrabaho, yun ba? Dili kay ampo-ampo lang. Kanaging pag-ampo nga gitrabaho, yun. Muna sa tong prayer life, ato ging i-develop. Naman tayo mga prayer life na to, ato ging i-develop. Kinalang tag magkugihon. Kaya nga naman ang yawa, seryoso bigay kayo mo guba na to. Seryoso yun. Gusto sa yawa nga mahimotang tapulan sa prayer. Gusto sa kaaway nga mahimotang tapulan sa pagsimba. Gusto sa kaaway nga mahimotang tapulan sa pagbasa sa Biblia. Pero kugihan kitang mutanaw cellphone. Nga naman, nahimong idol na to kanang mga butanga. Dapat mahimong idol na to, Word of God. Amen? Okay? Atong ligunon ang atong prayer life. Tulo ka butang this morning. Intro pa to ha? Wa ko kawali Sunday. Supposed to be mawali ko 3 times every Sunday. Wa ko kawali. Pag Wednesday, wa ko kawali. Ganihang first service, wa ko kawali. Karon, tingmon ko ni. Agawan, mabura mga kaibigan. I will give you 3 reasons why we should remain steadfast in our prayer life. Ang challenge diri, we need to remain steadfast in our prayer life. Kana lang ha? Amen? Kung nagmainampuon ka, ha? Let us remain steadfast. Kanang firm ba? Nga di lang panagsa, di lang kaingon off and on, kundi kinahanglan jud na remain steadfast ta sa atong prayer life. Number 1, we should remain steadfast in our prayer life because God, the God whom we serve, is true. He's a true God. Ang atong Dios nga atong gialagaran, tinuod. Ya di ta magbabiling ligon. We need to remain steadfast in our prayer life. Kaya naman ang atong giserve nga Dios buhi og tinuod. Nakadungog, buti pa sa pagkaya buhi man siya, nakadungog siya nato. Amen? Di lang kayo nakadungog siya nato, nakaila siya nato. Bisa naman gani ang Biblia nag-ingon, bisa naman ang buhok, ang imong mga buhok sa imong ulo, naihap na sa Dios. Kita watay kapasidad mo ihap. Bisag buhok lang sa imong kilay, di ka kaihap. Luwas kung imo na nang ipangtangtang diha. Pero tiya mo na ha, maihap sa Ginoo pilay buhok nimo. Nga naman, buhi siya o gamahanan. Amen? He is true. And because of that, tinuod siya, His words also is true. Dili mahimong sayop ang pulong sa Ginoo. Gihimo lang ng sayop sa uban. Gipang-isla na sa uban. Ang pagsabot sa uban, lahi na. Pasagdila na sila. Basta ang imong pagsabot sa Ginoo, rightly dividing in the word of truth. Amen? Unsa man ang rightly dividing in the word of truth? It means, mga kaigsunan, that we need to understand the Word of God correctly.
We need to understand the Bible accurately. Di ba? Unang gitawag rightly dividing in the word of truth. Kaya kung dili rightly, ang Bible, dili na may mong inspired. Na yung mga preachers karon, ang Bible daw, dili na inspired. Kaya dili naman inspired, dapat dili na sa mukupot ang Biblia, kaya dili naman inspired ang Biblia. Amen? Amen? Kita diri datay gitawag pledge of the Bible because we believe that the Bible is inspired. Amen? Preserved and inspired. Kaya kung dili na inspired, di ta mangan malipayon oy. Di ba unsa may ilhanan sa usa ka taong inspired? Sige hilak. Sige kaguol. Dili oy. Ang usa ka tawo nga inspired kanunay nang malipayon. Happy na kanunay ka inspired man. Labi nag nahigugma. Happy na oy. Ang Kristohanon, paano tan mahimong inspired sa Ginoo? Because of His Word. Amen? We should remain steadfast in our prayer life because the God whom we serve is a true God. He is true. Number two, we need to remain steadfast in our prayer life because the God whom we serve not only is true, but is great. He is great. Nakainom-nom ko sa una sa bata, Bible school pa mi. Kada Sabado magtudlo mig mga bata sa area. Usa sa paborito nga kanta nako kanang My God is so big, di ba? My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing that God cannot do. My God is so big, so strong. Action gini mo strong ba? Big. My God is so big. Ano na action ba? Gamay kayo. Di ba? Gamay kayo. So, dili na nga itong Ginoo. Amen? My God is so big, dako gid siya. Amen? Dako siya. Kaya kung gamay lang ang Ginoo niya, ang imo problema big. Saan na pagsulbar, anak? Amen? Ang imong Ginoo, hinahara ka gamay niya, ang imuhang struggles, ang imuhang panginahanglan, ang imuhang trials, pertin dako niya, gamay na imong Ginoo. Ang saan pagtabang si Ginoo? Kinahanglan yun nga ang Diyos is bigger than our problems. Amen? Bigger than our trials, our struggles in life. Nanag yun. You know why? Because there is nothing too hard for God to help, to answers. There is no prayer too hard for God to answer. Tubagon na si Ginoo eh. Amen? Remain steadfast. Because the God whom we serve is great. Great in His words. Amen? He's powerful. He can change things. Amen? Bisan pa man ang atong mga kinaiya, ang Diyos doon ay kapasidad ng usbon sa Ginoo. There is nothing impossible with God. His faithfulness is great. His love is great. His mercy is great. Dako kayong Ginoo eh. Dako ang Ginoo mga kaigsunan. That's why ato yung i-acknowledge ang Dios ato ginabuhi nga dapat siya gitang dako dili kaya ang atong kagulingon. Ikatulo, may tungod sa gitawag nga ang atong mga pag-ampo magpabilin tang steadfast atong prayer life, remain steadfast in our prayer life because our God whom we serve is true. Is great. And number 3, mga kaigsunan, we should remain steadfast in our prayer life because the God whom we serve deserve all the glory. Amen? He deserve all the glory. Kung unsa may na-achieve nimo sa imong kinabuhi, Kristohanon ka, ayog ang kuna. The glory belongs to the Lord. Lord, mauni na abot nako. Amen? Lord, mauni na achieve nako. All the glory, akong ibalik nimo. Mao nang insaktong kasing-kasing sa Kristohanon. Dili ka na sige kag paghambog diya, mao naabot na ko ni kay ako na guni. Nakabot na ko ni kay naningkamot man pud ko. Mga kaigsunan, daghan kayog ato hinumduman nga dako kayog part ng Ginoo sa kinabuhi nimo. Wa tay ato.
Mo na naikanta nga, kanakanta nga tribute, no? To God be the glory for the things He has done. Ihatag na ito sa Diyos ang himaya sa mga butang ngayang gibuhat. Kaya ngayang gibuhat, alang ka na ito, dako kayo mga igsoon. We should give thanks to the Lord for all His blessings. Kaya kita, inumduman na ito ha, pinilan ragid beta. Ato gipon nang i-acknowledge ha, kung sa may na, ikaw na kay mga positions kinabuhi, na kay mga nindot nga na-achieve nimo, na kay mga nindot ng kahimtang ni mo igsoon, hinumdumigid pag-ayaw ha. Daiga gid ang Dios niya ng mga butanga. Kaya di ka mangin-ana kung wala ang tabang sa Ginoo. We are nothing without Him. Munang insakto mga kaigsoon. So kung i-bless ka sa Ginoo, that's the time nga mag-faithful pagi ka sa Ginoo. Kaya nakita man yung faithfulness niya. Ayog kalimti ang Ginoo. Ha? Sa mga achievements nimo kay pwede nang mawa split of a seconds. Once nga ma-miss nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Daga mga Kristohano makaigsunan nga diha nga naarang-arang na sila, nagluya po sila sa papangalagar sa Ginoo. Nga naman, busy na kayo. Di na makasimba. So wala pa, nag-ampog sakyanan, Lord, pastor, pray pastor nga makasakyanan ko, kay kung na ako'y sakyanan, makasimba na yun me. Makaabot na gid mig simba na unsa man nanay sakyanan mo sige na outing hangtod Domingo i-outing. Way simba na hitabo. Magsige nagbakasyon, magsige naglakaw. Oh, ang Domingo to sa probinsya, unsa asa diha mga igsoon. Dakog katabang ang sakyanan nila, but kung tanaw na to sa side sa Ginoo, wala mga kaigsunan. Amen? Ang himaya ang adto sa Dios mga kaigsunan. Dili ato. Muna nga daigo na to siya sa atong kinabuhi. Daigo na to ang Dios sa atong mga desires, sa atong mga plano sa kinabuhi, sa atong Christian living, sa atong gitawag serbisyo sa Ginoo. Daigo na mao ginang purpose sa Ginoo jud. Kanong ihatang giluwas aron mo mga lagad kaniya. Kita ang naay kitagtahas sa Dios nga mo'y muhatag og pagdaig ngadto sa Dios. Ang iha gayong mga katawhan. Just keep on praying. Pray hard. We need to be faithful in our prayer life. Amen? Kay the moment ka naging faithful ta sa pagpakamay ng puon, di ta daling matintal sa kaaway. Di ta daling mabugnaw sa papangalagan sa Ginoo. Di ta daling ma-discourage. Di ta daling mangluod. Amen? Di ka daling mo bagulbol mga igsoon. Kano man, insaktong imong kasing-kasing. Wa ko kita Kristohanon nga may nampuon nga wala na insaktong iyang kasing-kasing diya sa Ginoo. Kung insaktong ato kasing-kasing sa Dios tungod kay naging may nampuon ta mga kaigsunan, mao lang mag-motivate nato sa pagpadayon sa pagkalagad sa Dios. Suma sa gisulti sa tong text Colossians chapter 4 verse 2. Verse 2 ba to? Continue in prayer. Sadyang ikaw naging mapinadayunon sa pagampo. May nampuon ka nga klase sa Kristohanon, mahitabo ning sunod nga mga pulong. Watch. Amen? Nangin vigilant ka. Nangin mainampingon ka. Amen? Watch in the same with thanksgiving. Mapasalamaton ka sa Dios. Every day, matag-adlaw, makaigusun, kung wala man kayo nadawat nga financial blessings, we need to realize that one of the greatest blessings in the life of the Christians is the spiritual blessings. Maunang pinakadako nga panalangin nga imong naangkon gikan sa Dios, espirituhanong panalangin. Amen? Hinaot unta ang i-bless ka sa Ginoo. Dili lang financially or materially, emotionally, but most of all, spiritually. Pastor, unsa may buhaton ako? Apply this verse. Kupti ni nga verse. Ikinabuhi ni nga verse. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Mauron niya ako mabili ninyo this morning, mga kaigsunan. And while kita nag-pray sa Ginoo,
we need to remember that His timing is best. God's timing is best. Inana kamayo ang Ginoo. Magampo ta